At kung tinapos mo itong video na to, sigurado may natutunan ka ngayon. Hi guys! Primal cuts and deboning tayo. Gawin natin yung example na pang trade test guys. Game. Sulitin na natin yung pagde-debone ngayon kasi may bagyo. Dahil hindi makapasyal yung mga magde-debone sa atin dahil may bagyo, syempre safety first pa rin tayo. Kaya papakita ko muna sa inyo yung pang trade test para may idea kayo. Hindi natin bibilisan guys para makasundan ng mga nagsisimula pa lang. So tinanggal ko yung tampalin tsaka yung tenderloin, tapos nag proper steel ako. Wala pala akong suot na gloves. Sobra tayo sa nasa one joint lang tayo guys, ano? Sumobra ako. Pero syempre i-adjust ko na lang 'yan. Yan. Dito 4 ribs lang guys, 4 ribs. Kaya ginagawa kong 4 ribs kasi standard naman 'yon. So, just in case na sumobra kayo ng isang ribs, nasa standard pa rin kayo. 4 or 5 ribs lang yan. Diba? Itong knife natin, di pa talaga ito nakakasa. Matagal-tagal na, siguro. Ilang araw na rin ito nagagamit. Kaya medyo, yung quality niya nung unang hasa, hindi na ganun kaparehas. Pero panalo pa rin yung mga buso. Diba? So, yung middle part natin, lagay lang natin sa gitna. And then, dito tayo magsisimula sa ham leg. Dedebo natin itong ham leg. So, ito, ayan lang yung joint niyan, guys. Puntahan lang natin dyan. Pata front, pata hind. Ito yan oh. Tuwain nyo lang yan. Pak. Lalabas na yung pinakang joint niyan. Tapos sundan nyo lang yung buto rito palabas. Pasok nyo pa letter C. Sundan nyo lang dito, adjust ng 1 inch and then ikot. Tapos pwede nyo na matanggal tong pigtail natin. Slant lang, papasok. Tapos kapantay lang ng pigtail. Pagka napantay nyo na sa pigtail, matatanggal nyo na yan guys. So, yan. First layer tayo, first layer. Yan, yung first layer na yan. Yan. Tanggalin nyo muna itong balat para wala sa gabal. Yan o, yung first layer. Hiwain nyo lang yung first layer na yan, papasok. Tapos dagger grip, dikit ang knife sa buto. Ganyan. Ganyan lang kasimple. Tapos, lagay lang kayo ng hawakan dito. Dagger grip, dulo lang ng knife, yung tip. Tapos ikot nyo lang yung knife nyo rito. Yan, hiwain nyo lang. Medyo nag-aalangan ako dito kasi wala akong gloves, no? Hindi ako sanay. So, bias. And then, yung arm natin na boneless. Arm leg na boneless. So, ito naman, pork ribs. Ganito lang ako magtanggal ng pork ribs, ano? Lalo na pag wala ng buto rito. Pag maliit lang yung buto rito, dito na, pwede na natin simulan yan. Pagka natanggal nyo na yung mga layer na puti na yan, at yun, nandito na kayo sa neck, yan, straight nyo lang yan dyan sa neck, hanggang baba, yan. Yan. Basta pag may buto pa, adjust nyo lang yung knife nyo. Pag wala lang kayo nakakapang buto, goods na yan. Pork ribs. Yan yung pork ribs natin. And then, tanggalin naman natin itong paddle bone. So, pagka sa abroad nga pala, ang tawag dito guys ha,
H-bone yan. Tapos ito, dumbbell or premier bone. Yan. Mamaya, papakita ko rin sa inyo. Isa-isay natin. Para magkaroon kayo na idea. Kasi yung mga tawag ko talaga dito, pang supermarket yan eh. Yan. Ito mga litid na yan guys, hihiwain nyo lang yan. Pahiga, dapat yung naipahiga yan oh. Kasi paibabay rin yung yung paddle bone na yan eh. Tapos, hiwain nyo lang sa ibabaw, angat nyo lang yung soft tissue. Pag naangat nyo yung soft tissue na yan, tanggalin nyo na dito. Ito, itong layer na puti na to. Yan. Hiwain natin ha, dahan-dahan lang to guys ha, para masundan lahat ng mga nag-aaral pa lang. Hiwain nyo yan. So pag nahiwa nyo yan, huwag nyo lalaliman ng gusto kasi lalagpas kayo. So pag nahiwa nyo na yan, ito na yung guide nyo, yung gilid ng shoulder blade. Yan. Ayan na yung guide nyo. Pag nahiwa nyo yung gilid ng shoulder blade na yan, madali nyo na matatanggal yan guys. Ayan o. O. Diba? Tanggal na yan hanggang ibabaw. Okay? So hiwain pa natin dito ng konti. Yan. Tanggal na yan hanggang ibabaw. So, after nyo magawa yan, ito na mga kabilang layer na puti na to. Ayan. Yan ang puti na layer na yan. Hiwain nyo lang yan guys. Diretso lang. Ayan o. Yung puti lang yun na yan. Ayan. Diretso lang. O. Tapos, pag nakita nyo yan litid na yan. Ayan o. Ayan o. Tapos gilid na ng shoulder blade yan. Or na paddle bone. Hiwain nyo na yan. Diretso. Tapos sundan nyo yan hanggang doon sa dulo. Hiwain nyo. Ayan o. Aangat na yan ang kusa. Kasi natanggal na yung nakakabit dyan. O, di ba? Ganyan lang kasimple guys ang pagtatanggal ng mga litid sa gilid na paddle bone or shoulder blade. Tapos pwede na natin tulak to. Tulak. Ayan, pag nakita nyo na yung dulo ng shoulder blade, ayan, nakita nyo na yung dulo ng shoulder blade. Dito tayo nagsimula sa kanan. Kanan din tayo magtatanggal ng litid. Lagi nyo tatandaan guys ha, pag may buntot yung pigtail, kanan tayo magtatanggal ng litid. Kanan din tayo magsisimula. Okay? Pag walang buntot, sa kaliwa yan. So, i-adjust nyo yung position nyo. Para mas maging komportable kayo kung kanan kayo. Ayan ang sinasabi ko. Pag walang gloves, buti na lang kamo, hindi na siya katulad nung unang hasa. Agoy ba? Yan. Huwag nyo nang silipin, baka gusto ko lang talaga makatulong, pero syempre hindi natin maiwasan yung aksidente. Ganun talaga. So, ganyan lang magtanggal ng shoulder blade or paddle bone. Okay? So, sana nakatulong sa mga nag-aaral pa lang. Itong bias or bias ng patapuron, madali lang din to guys. Turo ko sa inyo. Itong puti ng layer na yan, puti na yan. Hiwain nyo yan. Hindi straight hindi straight. Kasi papunta yan dito eh. Dapat dito, papunta dito. Okay? Ha? Yan. Para makita nyo agad yung buto. Ayan na yung buto. Ha? Ayan na yung buto. So, pagka ganyan, paganto tayo, paganto yung style natin, pababa din yung hiwa. Dikit mo lang dyan yung buto ng yung knife mo sa buto ng bias. Okay? Tapos dire-diretso lang yun. 0-0 na yan. Dito, ganun din. Ang problema lang dito, hindi mo pwede siyang iwasan yung buto. I-straighten. Iiwasan mo yung buto. Ayan o. Iwasan mo yung buto. Okay? So, tanggalin mo lang yung mga nakadikit pan laman and then ikot mo lang yung knife mo dito. Ayan. Tapos tanggal na lahat ng mga laman dyan sa ilalim. Okay? Tapos pwede na natin matanggal yung patapront natin dito sa ilalim lang ng siko. Pantayan mo lang yan para hindi naman sobrang laki ng pata natin dahil ang pata ay isang low value. At pagka sobrang laki nito, napakahirap din talaga ibenta. No? Patapront natin. Ayan. So, tanggal na natin yan guys.
So, tatanggalin ko na lang din itong femur bone or bias sa Tagalog. Or dumbbell. Ayan. Dumbbell na bitin. Ayan. Sana nakatulong sa inyo yan guys ha. Ayan. Okay? So, explain natin kung... Ayan. Itong middle part guys, dapat talaga ito naka-debone. Nakahiwalay sa dalawa yan. Tapos ito naka-debone. Ito, pork tenderloin, tampalin. Ano nga ba sa English nito? Diaphragm yata ito. Ewan ko, basta alamin nyo na lang. Salupin. Ito guys ay pigi or ham, boneless. Ayan. Ito H-bone. Ito ay femur bone, pata hind. So pag tinanggal natin yan dalawa, isang trotter at isang pata hock. So dito naman tayo sa shoulder. Ito pork qasim or picnic, kung di ako nagkakamali. Boneless. And then ito ay pata front. Yeah, pata front yan guys. Ito naman ay paddle bone. Oh, yeah, paddle bone yan. At ito naman ay dumbbell or femur bone. Yan. At ito naman ay pork ribs. So, pag pinaghiwalay natin yan, ito ay riblet at ito ay pork neck. Okay, so maraming salamat sa lahat na nakapanood at kung tinapos mo itong video na to, sigurado may natutunan ka ngayon. And peace out. Nakasabay mo sama. Whoa!